Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ginagawa palang racing track. Isa patay, 6 sugatan sa umano'y karerahan ng motor sa Marilake Highway. 2025 National Budget, formal na kinwestiyon sa Supreme Court. Escudero, wala raw dapat ikabahala sa naturang reklamo. Kasong assault na isinampa laban kay VP Sara Duterte, ibinasura ng QC Prosecutor's Office. Binondo, dinagsa sa bisperas ng Chinese New Year para sa bilog-bilog na street food at masasayang tradisyon. Reunited, Carlos at Eldrew Yulo tumanggap ng pagkilala sa PSA Awards. Sa showbiz, Ama Kabugera Maymay Antrata featured sa isang US fashion magazine. Lahat yung pagiging nanay niya sa amin. At big stars at fans, nagbigay pugay sa huling araw ng lamay ng Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Patay ang isang rider at 6 ang sugatan nitong January 26 sa pagsalpok ng motorsiklo sa Rizal. Notorious ang tinaguriang Marilake Highway na bumabagtas sa Marikina, Rizal, Laguna at Quezon dahil ginagawa itong karerahan ng ilang motorista. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nadisgrasyang 2 riders sa Marilake Highway. Ang isa patay. Bago ito kuha sa viral video ang tila pagkakarera ng 2 motorsiklo. Sabay na humaharurot, nagkasabitan bago tuluyang sumalpok sa gilid ng highway kung saan may mga nanonood. Bukod sa nasawing rider, may 6 pang sugatan na nadamay sa aksidente. Hindi na bago ang ganitong insidente ayon kay National Public Transport Coalition President Ariel Lim. Anya, marami nang nasawi sa lugar dahil ginagawa itong racing truck na nagiging sanhi ng disgrasya. Doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Ang record po ng patay natin dyan napakalaki kasi pati yung mga motor ginagawang raider yung mga ang dami pong namatay na damay pati mga private vehicles. Dahil dito, agarang aksyon ay pinag-utos ni Senador Tulfo. Yung sinasabi niya Marilake, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Please, ayoko na mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa palang racing track. Inobliga rin ng senador ang PNP Highway Patrol Group na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista sa naturang highway. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kasong assault na isinampa ng pulisya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paglipat sa pagamutan ng kanyang aide noong nakaraang taon. Inihain ng Quezon City Police District ang mga kasong direct assault, disobedience of authority at grave coercion laban kina Duterte at Security Head Army Colonel Raymond Dante Lachica dahil sa umano'y pilit na paglipat sa private hospital ng OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Pero sa resolusyon noong January 17, sinabi ni Assistant City Prosecutor Criseline Carayugan Lugo na walang sapat na ebidensya para kina Duterte at Lachica. Sa huli ibinasura ang lahat ng kaso dahil sa kawalan ng pangunahing pruweba. Matapos ibunyag sa social media ang umano'y blankong budget items sa BICAM report, formal nang inihain ni Congressman Ungab sa Korte Suprema ang petisyong naglalayong ideklarang ilegal ang 2025 national budget. Kasama sa respondent sa reklamo si Senate President Francis Cheese Escudero na nagsabing no problem ang naturang reklamo.
Formal nang dinala ni Congressman Isidro Ungab sa Supreme Court ang petisyon para kwestiyonin ang konstitusyonalidad at tuluyang ipawalang bisa ang anya ay iligal na 2025 national budget. Kasama ni Ungab na nagrereklamo ang dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos na si Vic Rodriguez. Nakasaad dito ang umano'y mga blankong line items sa Bicameral Conference Report na siyang basihan ng General Appropriations Act o GAA. Ilan sa mga blanko ay ang budget allocations para sa National Irrigation Administration at National Food Authority sa ilalim ng Department of Agriculture. Pinangalan ng respondent dito si Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng House of Representatives, si Senate President Francis Cheese Escudero bilang kinatawan ng Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Para kay Escudero, walang dapat ikabahala sa naturang reklamo. Oportunidad rin anya ito na makilahok ang Supreme Court sa proseso ng budget. Sa pahayag naman ni Bersamin, anya ay maaga pa para magkomento pero oras na matanggap raw niya ang reklamo ay tutugon siya sa pamamagitan ng Solicitor General. Habang wala pang komento si Romualdez sa issue. Matatandaang kahapon, inamin ni House Budget Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na ang mga blank items sa BICAM report ay typographical errors lang umano, bunsod ng amendments. Anya, tukoy na ang halaga ng funding sa bawat budget item at anumang correction na kailangang gawin ng technical staff ay ministerial lamang. Binubuo na ng Quezon City Local Government ang Fire Code na magpapataw ng parusa sa mga gagawa ng jumper o yung iligal na koneksyon ng kuryente. Ayon sa LGU, ito ang madalas na sanhi ng sunog sa mga barangay kung saan maraming informal settlers. May balitang A to Z si Kim Salinas. Loaded po yan. Yung may ibang iba nagpapatapping. Aminado si Aling Annabel na madalas illegal na koneksyon sa kuryente ang dahilan ng sunog sa kanilang lugar. So, hindi magkatukma na yung na sobra sa gamit, tas yung wire maliit lang. Kaya yun yung nagtatapping. Marso noong isang taon nagkasunog sa kanilang lugar sa Nia Road, Quezon City dahil sa mga illegal na koneksyon ng kuryente at maraming nadamay dahil dikit-dikit ang mga bahay. Ayon sa konsehal sa lugar, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga illegal na koneksyon ng kuryente, yung mga blacklisted ng mga subscriber ng Meralco na hindi nakapagbabayad, pinuputulan. Pag ito po ay naputulan, wala hong ang alternative po nito maghanap ng paano makakabitan. na siyang sanhi ng maraming sunog sa mga barangay sa Quezon City. Lagi doon sa mga tinatawag natin depressed area. Particularly, unang-una, yung mga informal settlers po natin ay wala hong mga building permit. Karamihan po dyan na binibili lang sa junk shop. Yung telephone wire, ginagawa hong electrical wire na connection na which is nag-overload din po yan. And then yung pagdudugtong. Ayon sa Quezon City Police, madaling matukoy kung sino ang gumagawa ng jumper ng kuryente pero mahirap masawata. Sa QCPD, we just file case pag may mga complainant. Yun po ang aming basihan. So we cannot file a complaint na wala pong complainants. Pero ayon sa LGU, malapit nang mabuo ang Local Government Fire Code na magbibigay ng ngipin at parusa sa mga gumagawa ng illegal na koneksyon ng kuryente. Ang first offense, pwede kaming mag 1,000 fine. Second offense, pwede kaming mag 2,000 to 3,000 fine. Ang third offense, ang maximum ho kasi namin sa Local Government Code is 5,000. And then with imprisonment na. Tuloy-tuloy ang abiso ng Bureau of Fire Protection sa publiko, lalo't kapabayaan ang malimit na sanhi ng sunog. Yung atin pong ini-aim, no, na maging fire safe year-round ang ating komunidad. So kaya lang po, hindi po talaga maiiwasan na hindi magkaroon ng sunog. Dahil
Dala na rin po ng kapabayaan ng ating mga kababayan. Sa unang buwan ng taon, nakapagtala na ng 23 insidente ng sunog sa Quezon City. Pakiusap ng QCLGU sa publiko, magsumbong kung may nalalamang illegal na koneksyon ng kuryente sa kanilang barangay. Publiko rin kasi ang magbabayad ng gasto sa mga illegal connection sa pamamagitan ng system loss charge ng Meralco. Bukod pa sa maaari itong magresulta sa sakuna. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Maghahain ng petisyon ng Meralco sa Energy Regulatory Commission para sa refund na 19 billion pesos mula sa over-recoveries o yung sobrang singil nila sa mga consumer simula July 2022 hanggang December 2024. Ayon kay Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez, 3 taon ang target na refund period kung saan 11 centavos kada kilowatt hour ang ibabalik sa iba't ibang klase ng customer. Abot naman yan sa 19 centavos kada kilowatt hour para sa residential customers. Bagamat wala pang natatanggap na petisyon ng ERC, sinabi ni Chairperson Mona Lisa Dimalanta na may 75 araw silang deadline para maglabas ng provisional approval. Maaari pa umanong magbago ang refund amount, depende sa resulta ng pagsusuri. Inaasahang bababa ang singil sa kuryente at magiging mas matatag ang supply matapos mamuhunan ang Maharlika Investment Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay MIC President Rafael Consing Jr., mapapabilis ng transmission grid rollout ang 20% stake sa NGCP na magpapahintulot sa mas maraming power players na kumonekta sa grid. Nitong Lunes, nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglagda ng kasunduan sa pagitan ng MIC at Synergy Grid and Development Philippines na may 40% na interes sa NGCP. The way NGCP can contribute to lower electricity is by ensuring that that rollout indeed happens. Because once you've got that transmission grid infrastructure being rolled out, then successfully, then you would have more power players that can in fact get onto the grid and provide supply to the grid. And obviously, just like in any commodity, as you've got more supply coming in, the price of power will at some point in time come down. Bisperas ng Year of the Wood Snake at syempre destinasyon ng mga Chinoy at Heart ang Binondo para sa pagsalubong sa Lunar New Year. Yan ay para makisaya sa mga dragon at lion dance at makatikim sa blockbuster at pinipilahang delicacies. May balitang A to Z si Ace Cruz. Punuan at mahaba ng pila ng iba't ibang Chinese resto sa Binondo sa Maynila ngayong bisperas ng Chinese New Year. Ang magkakaibigan ito, sa halip na pumila sa restaurants, nag-food trip na lang sa mga food stall para matikman ang iba't ibang delicacies. Nakikita namin sa mga ibang stall, sobrang haba din ng pila. So kapag dito na lang ng area, para mas mabilis, adventure din para sa amin. Ilan sa Chinese street foods na pinipilahan ay fresh lumpia, dumplings at iba pa. Hindi rin mawawala ang nakasanayan ng Tikoy at Hopia sa paniwalang magdadala ito ng swerte sa pagpasok ng Year of the Wood Snake. Si Nanay Ani kahit taga Cavite pa ay sinadyang magpunta sa Binondo. Swerte sa amin, kahit hindi ganun kaalaman ng buhay pero may dati, hindi naghihirap. With a twist ang bago Hopia flavor sa kanilang tindahang ito, ang Sisig Hopia. So ito sa mga kakaiba dahil normally ang hopya matamis ito. Meron na tayo ngayong savory na hopya. Meron din tayo syempre sa tikoy, hindi rin pwedeng mawala. Meron tayong bago yung creamy latte na tikoy. Kailangan innovative tayo. Laging merong bago para hindi nagsasawa yung mga. Pero hindi mawawala ang mga OG o yung original flavors ng hopya at tikoy. Karaniwan na sa ating mga Pilipino at Chinoy na maghahin ng mga bilog na prutas o namang pagkain, pati yung mga malalagkit na kutkutin na pinaniniwala ang maghahatid ng swerte sa ating pagsalubong sa Chinese New Year. Kabilang dyan itong hawak ko na custard lava buchi na tinan nyo naman ay bilog na bilog. Tikman nga natin kung masarap. Sarap! Pero ang tanong,
Bakit nga ba pinaniniwala ang maswerte ang pagkain ng mga bilog na gaya nitong butchi? Ayon sa feng shui practitioner na si Dennis Chua, ito'y dahil kahalintulad ng pera o barya ang mga bilog-bilog na pagkain, tanda ng masaganang taong paparating. Para togetherness, wholeness. Ayaw na mga may spikes kasi nakakatusok. Ayaw natin ng mga problema, mga obstacles. Pinaniniwalaan ding nakakaakit ng swerte sa pagsalubong sa Chinese New Year ay ang paglalagay ng prosperity bowl na may bigas, ilang palamuti at pera. Kung lion dance ang pag-uusapan, ang mga chikiting na ito nagkatuwaan na sa kanilang homemade at low budget version. Pero syempre, patok sa Binondo ang engrandeng dragon at lion dance na talagang dinadagsa ng tao para sa masaganang salubong sa Year of the Wood Snake. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Maymay in her non-stop kabogera era. Muli na namang napawawang netizens dahil sa aura ng mala supermodel ng singer-actress na si Maymay Antrata. Feeling fulfilled at incredibly grateful si Maymay sa tinawag niyang pinakamasayang shoot na kanyang dinaluhan. Ito rin kasi ang kauna-unahang beses na na-feature siya sa isang US magazine na A Book Of. Malayo sa imahe niyang kwela at happy-go-lucky, fierce ang mga larawan ni Maymay na kinuna ng Filipino native at editor-in-chief ng LA-based publication na si Irvin Rivera. Oozing with confidence rin ang aktres at ginger hair at daring outfits. Matatandaang Setyembre nung nakaraang taon, nag-debut sa Paris Fashion Week runway si Maymay at inawit pa ang kanyang hit song na Ama Kabugera. Way to go, Maymay! Abangan sa aming pagbabalik, Comelec at social media platform na TikTok, lumagda ng kasunduan para labanan ang disinformation. At Yulo Siblings tumanggap ng pagkilala sa Philippine Sports Writers Association Awards. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinagpapaliwanag ng Commission on Higher Education o CHED ang Best Link College matapos mag-viral sa social media ang umano'y magulo at delikadong field trip ng mga mag-aaral nito. Napuno nga ng reklamo ang internet nitong January 26 dahil sa inorganisang field trip sa Bataan ng naturang private college sa Quezon City sabay sa founding anniversary nito. Ilan sa mga reklamo online ng umano'y overcrowded na venue na nagsanhi ng kaguluhan at isang estudyanteng nasugatan. Reklamo rin daw ang kakulangan ng transpo dahilan para mas stranded ng ilang oras ang mga mag-aaral bago makauwi pabalik ng Maynila kahit pa lahat naman ay pinagbayad. Mababatid na hindi ito ang unang aberya sa off-campus event ng Best Link. Pebrero 2017, 14 ang nasawi at nasa 40 estudyanteng nasugatan matapos mawalan ng preno ang bus sa field trip rin ng Best Link na dumaan sa Tanay, Rizal. Babala po sa ating sensitibong balita. Back-to-back na rescue operations ang matagumpay na naisagawa ng mga otoridad sa Cebu. Lunes ng gabi, rumisponde ang mga otoridad sa isang krisis sa Barangay Lahog, Cebu City para i-rescue ang isang lalaking nagtangkang mag-suicide. Ayon sa local reports, isang lalaki na sinasabing may pinagdaraan ng personal ang umano'y nagpaputok ng baril at nagbanta sa sariling buhay. Agad rumisponde ang emergency workers at matapos ang ilang oras ng negosasyon at dialogo, matagumpay siyang na-rescue ng SWAT team. Samantala, nitong umaga naman ng January 28, isang lalaki ang naispatan ng concerned citizens na nakadapa sa ibabaw ng Mambaling Underpass beam. Rumisponde naman ang Local Police, Bureau of Fire Protection, disaster officials at Special Rescue Squad na sanib-puwersang naglatag ng rescue plan. Matagumpay namang nasagipang naturang lalaki sa kadinala sa police station para alamin ang kanyang pinagdaraanan. Paalala po sa sino mang may pinagdaraanan, pwede pong tumawag at humingi ng tulong sa 24/7 hotlines ng Hope Line Philippines o kaya sa National Center for Mental Health.
Lumagda ng kasunduan ng Commission on Elections at ang social media platform na TikTok ngayong Martes para paigtingin ang social media regulation ng komisyon. Ngayong darating na halalan, pinaalalahanan naman ng komisyon ang mga kandidatong kukuha ng mga artista at influencers sa pangangampanya na ilahad sa kanila ang mga nangyari na bayaran o kontrata. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Bukod sa trending na dance moves, kamanghamanghang transitions, at samut-saring challenges, kalat din sa social media ang pamumulitika at fake news. Kaya ngayong Martes, lumagda ng kasunduan ng Commission on Elections at social media na TikTok para tiyaking hindi maaabuso ang platform. Layo nitong pangalagaan ang integridad at transparency ng eleksyon sa bansa. The fight now is not necessarily in the regular campaigns, but it will be in the campaigns in the social media. We have machine systems, human reviewers, and also we rely on community reports to make sure that what we have on the platform, information on the platform, is reliable. Laman din ang kasunduan ng in-app feature ng TikTok na Philippine Election Center na magsisilbing voter's guide para sa halalan 2025. Samantala, mariin ding ipinagbabawal ng video streaming platform ang mga political advertisement. Ayon sa TikTok, hindi ito nakatutulong sa pagbuo nila ng safe space para sa mga user. We don't ban political expression on the platform. People are free to express themselves politically on TikTok, but we don't allow politicians, governments, and political parties to make money on the platform. Wala na ring exemption sa mga influencer, content creators at celebrities. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, binigyan na nila ng otoridad ang komite ng kontrabigay para i-regulate ang partisipasyon ng mga ito sa kampanya ng mga kandidato. Kinakailangan mapanagot din yung sila, lalo't pag-uusapan yung income tax o pag-uusapan yung mismong statement of contribution. Naniniwala ang COMELEC na magandang simula ang partnership na ito bilang paghahanda sa 2028 presidential at vice presidential elections. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Walang planong bumalik sa politika si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog kahit na nabigyan na siya ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang administrative case. Ayon kay Mabilog, isang political persecution ng kasong graft laban sa kanya at mas prioridad niya ngayon na makapiling muli ang kanyang pamilya sa Amerika. Papasalamat naman si Mabilog kay Pangulong Marcos Jr. Nais din niya na makaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Taong 2017 nang umalis ng Pilipinas si Mabilog matapos akusahan ng dating Pangulong Duterte na sangkot umano siya sa illegal na droga sa Visayas, isang paratang na paulit-ulit niyang itinanggi. I am forgiven whatever was there a long time ago. I have moved on with my life. All that I want is peace, and I just wish him well, especially his health. Hinarangan umano ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra habang rumeresponde ito sa distress call ng mga mangingisdang Pinoy sa karagatang sakop ng Zambales. Ayon sa tagapagsalita ng PCG West of Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, natanggap ng BRP Cabra ang distress call habang minomonitor ang iligal na presensya ng Chinese Coast Guard. Natagpuan ng rescue team ang isa sa mga mangingisda pero wala ng pulso at pumanaw na. Sa gitna ng malalaking alon, ginamit ng BRP Cabra ang crane para isakay ang bangkay pabalik ng Subic, Zambales. Habang sinasagip naman ng bangkay, patuloy na sinusundan at hinahadlangan umano ng Chinese Coast Guard vessel ang operasyon ng PCG. Hindi naman daw titigil ang PCG sa pagbabantay at pagtataboy sa iligal na mga Chinese Coast Guard vessels sa lugar.
Not just one, but 2 Yulos ang tumanggap ng pagkilala mula sa Philippine Sports Writers Association nitong Lunes. Tumanggap ng pagkilalang Athlete of the Year si Carlos Yulo matapos ang double gold performance sa nakaraang Paris Olympics. Habang ginawaran naman ng Citation Award ang nakababata niyang kapatid at kapwa gymnast na si Eldrew Yulo. Parehong nag-eensayo ang magkapatid ngayon para sa mga susunod na laban. Congratulations at good to see you together, Yulo siblings! Gongsi Pachay, ngayon nga ay Year of the Wood Snake. Siniguradong nag-aabang na ang lahat sa atin ng magandang kapalaran para sa Lunar New Year. Kaya naman ngayong bisperas ng selebrasyon, may maagang pampalaki day na handog ang isang mall sa Quezon City for everyone. Mayroong horoscope reading, hindi syempre mawawala ang nakakaaliw na performance ng Dragon at Lion Dance. Mayroon din Chinese traditional dance na presented naman ng Chiang Kai-shek College. Nanguna sa naturang programa si Quezon City Mayor Joy Belmonte na nagbigay ng mensahe para sa pagdiriwang ng masaya at manigong bagong taon. Dito po sa Quezon City ay talagang pinagdiriwang po natin ang Chinese New Year kasi meron po tayong malawak na Chinese community na naandito. And dito, pinapahalagahan po natin ang kahalagahan ng kontribusyon ng ating pong mga Chinoy sa kultura at ekonomiya ng ating mahal na Lungsod Quezon. Susunod, mga fans at celebrities dumagsa sa huling araw ng lamay ng Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero. Pangulong Marcos nagpaabot din ng pakikiramay sa naulilang pamilya. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dumagsa sa huling araw ng lamay ang mga kilalang personalidad at fans para magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng namayapang veteranong aktres na si Gloria Romero. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Hindi matatawaran ang husay at galing ng tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero. Kaya naman ang fans dinagsa ang huling araw ng burol ng yumaong aktres. At bukod dyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagdalaw o pagbisita ng mga kamag-anakan at kaibigan sa industriya ni Gloria Romero dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Sa huling araw ng public viewing, nagpahatid ng taos-pusong pakikiramay ang maraming fans at ilang celebrities para sa pamilyang naulila ni Gloria Romero. Ang fan ni Miss Gloria na sina Mami SP at Miriam mula Makati, sinadya ang kapilya ng burol ng yumaong aktres. Masilayan man lang kahit sa huling sandali ang kanilang idolo. Noong pa namin napaparod si Gloria, siyempre, nagpunta kami ito para sa huling ano niya, di ba? Para namimiss namin siya. Napaganda pa rin naman kahit may edad na. Siyempre, nakakalungkot. Siyempre, kasi inahangaan namin siya. Kasi nung buhay pa, hindi ko nga nakita yan na ano. Kaya ngayon lang talaga. Ngayon na namatay na siya. Nung kabataan niya na, gandang-ganda talaga ako sa kanya. Tila sakto naman ang pagkakadating ni Elena sa Maynila, isa ring fan ni Gloria Romero mula Davao. Hindi rin pinalampas ang pagkakataong makita ang artistang hinangaan sa mahabang panahon. Sayang naman din na nandito na nga ako, di puntahan ko na lang. Fans talaga ko ni Gloria Romero. At saka yung hindi ko makalimutan na pelikula niya, yung Magnifico, isang lola siya doon. Tapos yung sinusukat-sukatan pa nga siya ng yung apo niya. Nakapanayam rin natin ang isa sa mga nakasama ni Miss Gloria Romero sa comedy sitcom na Palibhasa Lalaki. Ayon kay Joey Marquez, sobrang mamimiss niya ang lahat kay Miss Gloria dahil ito na ang tumayong pangalawang ina sa kanya sa showbiz. Isang second mother namin doon eh. Among all the
personality na nakasama namin. She's the most special, of course. Yung kagalang-galang, bait, down to earth, saka she advises us of what to do. Lahat yung karakter niya sa Minerva, yung pagiging nanay niya sa amin. And I think she's the most beautiful actress in the industry. Ilan pa sa mga showbiz personalities na dumalo ay sina Gina Alahar, Bayani Agbayani, Carmina Villaruel, Boots Anson Roa at former President Joseph Estrada. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang social media page kung saan nakasama niya ang Queen of Philippine Cinema sa pelikulang Iginuhit ng Tadhana. Nakatakdang i-cremate ang labi ni Gloria Romero bukas, January 29. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kapag nakakarinig tayo ng kanta, sure yan, napapaawit tayo. Kapag nakakita ba ng sumasayaw, napapaindak rin ba? Subukan nga natin kung mapipigilan ninyong hindi sumayaw sa latest move ng cute na asong ito. Yon, kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang spiritual mentor at author na si Aiden Tozer. Ang sabi niya, ligtas ang nagmamaneho sa daan, hindi dahil sa pagbasa ng mga tanda at paalaala, kundi sa pagsunod dito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!